Kabanata 161 hanggang Kabanata 170. Kabanata 161. Paglipad ni Sam sa palasyo ng Duke, ang parehong tagapaglingkod ang nagdala sa kanya patungo sa korte. Buong panahong iyon ay kinakabahan ang tagapaglingkod dahil isinusuot ni Sam ang lahat ng kanyang mga palatandaang propesyonal. Ngayon, hindi siya dumating bilang sundalo o kandidatong si Sam na nasa huling yugto ng simula. Dumating siya bilang Rango 5 na scholar na artisano, Pseudo Rango 3 na pananahi at artisano ng sandata, Master ng Porma Sayon, at Rango 2 na Master ng Inscription, na rin namang nasa huling yugto ng simula sa edad na 16. Parehong tunay ang dalawang pagkakakilanlan, ngunit magkakaibang mundo ang kinabibilangan nito. Pagpasok ni Sam sa korte, nakita niyang nakatayo ang general sa harap ng isang lalaking nasa kalagitnaan ng edad na nakaupo sa pangunahing upuan. Parang bagong pumasok lang ang lalaki sa huling bahagi ng 37. Ngunit dahil siya ay nascent, ang itsura ay nakakalinlang. Lumakad si Sam patungo sa gitna at tumayo sa harap ng Duke. Ang una niyang napansin ng Duke kay Sam ay ang kanyang kabataan, at ang pangalawa ay ang mga palatandaang nakapin sa kaliwang bahagi ng kanyang Amerikana. Napakasilaw ng mga ito para baliwalain. Napakaraming propesyon, napakaraming titulo, at ganoong antas ng paglinang sa murang edad. Talagang kakaiba siyang nilalang, at naintindihan ng Duke kung bakit lumala ang hidwaan. Ang isang batang lalaki na may mga tagumpay na iyon ay tiyak na mapagmataas. Bakit niya titiisin ang pang-aabuso ng isang matandang lalaki? May mahinang ngiti ang mukha ng Duke, kaaya-aya namang tingnan, at ang mukhang kahawig ni Nicholas Carton ay napakaliwanag at kaaya-aya. Nagpalitan sila ng magagandang salita ng Duke at ni Sam, pagkatapos ay diretso na ang una sa punto. Sam, narinig ko na may hindi pagkakaunawaan ka sa ating general dito. Maaari bang malaman ko kung bakit mo sinisira ang buong militar dahil sa hidwaan mo sa isang individual? Tanong ng Duke na may parehong ngiti. Hindi bastos ang kanyang tono, ngunit may kaunting katigasan pa rin. Alam ba ni Duke Carton ang buong sitwasyon? Inihayag ba ni General Spark ang lahat mula sa simula hanggang wakas? Tanong ni Sam sa halip na sagutin ang tanong. Hindi nagalit ang Duke, sa halip, sagot niya ito ng may parehong ngiti. Sinabi sa akin na may ilang pagkakaiba kayo ng general, at ginantay mo siya sa gastos ng hukbo at ng kanyang mga alagad. Ipagpaliban na natin ang tungkol sa mga sundalo at labanan. Sinabi niya na pinipigilan mo pa ang kanyang alagad na makakuha ng paggamot. Maaari bang malaman ko kung bakit mo ginagawa ito? Natawa si Sam nang marinig ang mga salita ng Duke. Tiningnan niya ang general, na hindi makatingin sa kanya dahil sa pagkakasala. Bagamat nais ng general na tapusin na ang hidwaan kay Sam, ayaw niyang mawala ang lahat ng kanyang dangal at pagmamataas. Kaya't sinabi niya ang mga bagay na binabaan ng antas ang sitwasyon, at karamihan sa kanyang mga salita ay nagmumungkahi na labis na ang ginawa ni Sam. Gusto lang niyang tapusin ng Duke ang usapin sa pamamagitan ng pagtatatag ng pagkakasundo. Hindi niya inasahan na tatanungin nito ang lahat ng ito. Kahit noon, umaasa siyang susundin na lang ni Sam at tapusin ang kalokohan, ngunit batay sa paglabas ni Sam na may lahat ng kanyang mga palatandaang propesyonal, na malinaw na nagpapakita ng kanyang katayuan, mababa ang pagkakataong mangyayari iyon, at ganoon na nga ang nangyari. Seryosong tiningnan ni Sam ang Duke at nagsalita. Duke Carton, sa palagay ko, ang pagtawag sa puot natin ni General na simpleng hindi pagkakaunawaan o kaunting pagkakaiba ay labis na pagbababa ng halaga nito. Kung ganon, gustong-gusto kong marinig ang iyong panig ng kwento, sagot ng Duke. Well, baka hindi gusto ng general mismo kung sasabihin ko ang lahat, at sino ang alam kung ano ang mangyayari sa akin kung gawin ko talaga iyon. Kailangan ko pa ring manatili sa Southern Star City ng ilang sandali, hindi ba? Ngayon, malinaw na naintindihan ng Duke kung gaano binabaan ng antas ng general ang sitwasyon. May kaisipang panunuya ang mga salita ni Sam. Malinaw na ang kahulugan nito, kayang gawin ng general ang anumang bagay kay Sam kahit na magreklamo siya sa Duke. Naging seryoso ang mukha ng Duke at tiningnan si General Spark bago magsalita. General Spark, matanda ka sa akin dahil nagsilbi kang general sa ilalim ng aking ama, at dahil sa pagkakaibigan ninyo, maraming mga kakulangan mo ang kanyang binaliwala, at tinulungan ka pa niya noong ikaw ay nasa pinakamasamang kalagayan. Iginagalang ko ang kanyang desisyon at ikaw dahil kaibigan mo siya, ngunit hindi ibig sabihin noon na maaari mo akong lokohin. Hinihiling ko na ipaliwanag mo ang sitwasyon ng malinaw ng walang pagkukulang. Kung hindi, baka kailangan kong ipaalala sa iyo na ako na ang Duke Carton ngayon, at ikaw ang tauhang nagtatrabaho sa ilalim ko, sa pinakamahirap na paraan. Habang nagsasalita siya ng mga salitang iyon, inilabas ni Duke Carton ang kanyang aura na nasa huling yugto ng nascent, malapit nang umabot sa rurok.
Kung ang kanyang ama at ang general ay magkapangkat ng henerasyon, siya naman ay kapangkat ni Marquis Blue Flame. At ngayon, ang Marquis Blue Flame ay nasa huling yugto pa rin ng Grand Realm, habang ang Duke ay nasa huling yugto ng Nascent. Ninibaba ng general ang kanyang ulo dahil sa kahihiyan, pagkatapos ay tiningnan ang kanyang mga alagad. Lahat sila ay may ganap na nabigo na ekspresyon. Ito ang unang pagkakataon nilang makita kung gaano kakarumal ang kanilang guro. Pang-aabuso ng awtoridad, pagsugpo sa mahinang walang lakas, pagsisinungaling, walang batayan na pagmamataas, talagang kahihiyan siya. Ang mga ekspresyong iyon ay nagpahirap sa general sa sarili. Huminga siya ng malalim at tiningnan ang Duke bago sabihin ang lahat. Ang lahat mula sa pag-atake ni Zeke kay Sam, ang pagtitiis nito, ang paggamit ng general ng kanyang awtoridad at mga tauhan para gamulo kay Sam at sa kanyang mga kasamahan, pati na rin ang pagkakasangkot niya sa hukbo. Nang marinig ng Duke ang lahat ng ito, hindi na niya matignan ang tingin ni Sam. Ito ay malaking kahihiyan. Alam ng lahat na ang kompetisyong ito ay napakahalaga, ngunit pinagkatiwalaan ng Duke si General Spark at ibinigay sa kanya ang lahat ng pananagutan. Ngunit sinira ng general ang lahat ng mga patakaran na kanyang sariling ginawa at ginulo ang isang batang lalaki na nakikilahok sa kompetisyon. At ang batang lalaking iyon ay hindi pangkaraniwang kandidato. Batay lamang sa kanyang lakas sa labanan, maaari na siyang itinuturing na binhi ng mga taong nasa likod ng mga eksena, at ngayon na alam niyang bihasa siya sa maraming propesyon, himala na lang kung hindi nila papansinin si Sam. Kaya't mas seryoso ang sitwasyon kaysa sa inaakala niya. Labis niyang pinagkatiwalaan si Spark. Hindi niya dapat ginawa iyon dahil lamang sa kanyang katandaan. Nakita ang tahimik na Duke, nagsalita si Sam. Duke Carten, may respeto po, maaari bang tanungin kung talagang pinapansin mo ang iyong hukbo? Ang iyong general ay isang mapang-api na si Raulo na gumagamit ng kanyang awtoridad para sa kanyang sariling hangganan. Hindi lang iyon, narinig ko rin na pinigilan niya ang mga aksyon ng pangalawang general na sinubukang palakasin ang kapakanan ng mga sundalo. Ang mga sundalo mo ay puno ng basura at walang moral na hangganan. Ang mga pinuno ng rehimyento mo ay mga huwad na tao na natatakot lamang sa malalakas at nang-aapi sa mahihina. Sa 15 araw, ako at ang aking mga kasamahan ay nagdusa sa kampo, habang ang natitirang kasamahan ay nagdusa sa lungsod. Walang sino mang lumapit para iligtas ako. Ginantay ko lang sila sa paraang ginawa nila sa akin, at hindi ako nakasira ng kahit isang patakaran, hindi tulad nila na ginawang basura ang mga patakaran, at ngayon, ako ang inuusisa dito. Maganda ang aking impresyon sa iyo mula sa iyong anak na si Nicholas, ngunit baka kailangan kong baguhin iyon. Kung hindi dahil sa aking lakas at mga espesyal na pagkakakilanlan, hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin. Maaari na akong patayin ng walang habas. Isang apo na akala mo lahat ay dapat sumunod sa kanyang kalooban at sumalakay sa isang may pinsalang tao kasama ang 20 tao, isang lolo na sumusuporta sa kanya sa pamamagitan ng pagsira sa lahat ng mga patakaran sa militar, at isang duke na hindi nakikita ito maliban kung ang lolo mismo ang magtapat. Parang bagong mundo ang bumukas sa akin. Nang marinig ang pagsigaw ni Sam, lubos na nahiya ang general at ang duke, at ang kahihiyang iyon ay naging galit. Kahit na totoo ang mga ito, ang pagtuturo ng isang batang lalaki ay hindi nila madaling matitiis. Sam, maaari kang biktima dito, ngunit dapat mong pakinggan ang iyong mga salita. Hindi magandang maging kawalang paggalang ganito. Maaari mong hindi matitiis ang kahihinatnan. Hindi mula sa general o duke ang mga salitang iyon, kundi mula sa isang dakilang mangkukulam na buong panahong pinuno ng Thunderwolf Squad. Tiningnan lang ni Sam siya at nagsalita. Sino ka bang hayop para makipag-usap sa akin? Ba't ka nakikialam dito? Nagalit ang pinuno ng squad. Kahit na mahusay si Sam sa simula, ang kanyang sarili ay dakilang mangkukulam na nasa kalagitnaan ng yugto, saan kumuha ng lakas ng loob si Sam para makipag-usap sa kanya ng ganoon. Napakasentro sa sarili ng pinuno ng squad na nakalimutan na si Sam ay nakikipaglaban sa kanyang guro na Nascent, hindi pa man lang ang dakilang mangkukulam. Ako ang pinuno ng Thunderwolf Squad. Kasangkot din ang aming squad sa hidwaan. Pinapahirapan mo ang gulugad ng isa sa aming sundalo, at maaari akong humingi ng paliwanag sa iyo. Thunderwolf Squad. Pinuno. Sa aking paningin, kayong lahat ay mga pinahahalagahang sundalo lamang, at ikaw lalo na ang pinuno ng mga kalunos-lunos na nilalang na ito. Paliwanag. Dapat ninyong pasalamatan ang swerte ninyong hindi ako nagsimula ng pagpatay sa inyong squad. Kung nais ko man, kahit ang inyong guro ay hindi makakapidyaw sa akin, at may lakas ka pang humingi ng paliwanag. Kung magsasalita ka pa, bibisitahin ko ang inyong squad muli, at maniwala ka, ngayong pagkakataon, walang sino mang simula ang makakatayo sa buong buhay nila. Maaari na lang silang gumapang gamit ang kanilang mga kamay. Direktang banta ni Sam.
Hindi niya gustong magsalita ng marami, ngunit may lihim na layunin ang kanyang pag-uusap. Sa totoo lang, kayang harapin ni Sam ang mga ito noong pangalawang araw pa lamang, ngunit bakit niya inantay ang 15 araw ng may pasensya at harapin ang lahat ng rehimyento? May mga dahilan. Tulad ng paghihiganti sa general sa psikolohikal na paraan, pagkakaroon ng mabilis na pera, at ang pangatlo at pinakamahalagang dahilan, ang mga puntos na kailangan niyang makakuha. Sino ang may oras at pasensya para tapusin ang mga gawain na inilaan ng kanilang mga instructor? Inintay niya ang 15 araw para makita kung may normal na instructor, dahil lahat sila ay laban sa kanya, at pagkatapos ng paghihiganti, walang sinumang susuporta o makakapidyaw sa kanya. Kaya't kailangan niyang hanapin ang mabilis na paraan para makakuha ng mga puntos na iyon. Kabanata 162. Nagkunot ang noo ni Duque Carten sa mga salita ng dalawang batang lalaki. Bagamat lahat ng sinabi ni Sam ay tama, napakasakit marinig iyon at nagdulot sa kanila ng kahihiyan dahil ang kanilang mga pagkakamali ay tinuturo ng isang batang lalaki. Tungkol sa pinuno ng Thunderwolf Squad, talagang walang karapatang magsalita dito. Sa huli, ang pagkakamali ay sa kanyang guro, kahit na labis ang mga aksyon ni Sam, maaari na lamang nilang sisihin ang kanilang guro kung may kaunting konsensya sila. Sam, malakas ka? Kinikilala ko iyon, may talino ka sa maraming larangan, kinikilala ko rin iyon. Ikaw ang pinakamalaking biktima sa sitwasyong ito, ngunit hindi mo basta-basta maaaring insultuhan ang buong hukbo ng Southern Star, mahinahong sabi ng Duque. Insultuhan ang hukbo? Duque Carten, mali ka rito. Kung may sino mang ininsulto, ako iyon. Isang insulto para sa akin na manatili sa hukbo. Mula sa pinakamataas na opisyal hanggang sa pinakamababa, lahat ay gulo, ang tugon ni Sam ay nagpamula sa kahihiyan ng mukha ng general. Hindi mo basta-basta maaaring gumawa ng akusasyon, Sam. Ang sinasabi mo ay ang general, pangalawang general, at kahit na lahat ng pinuno ay nagpapalaki lamang ng maraming basura nitong mga nakaraang taon. Ganun ba? Tanong ng Duque. Oo. Iyon ang ibig kong sabihin. Ngunit hindi mo basta-basta maaaring sabihin iyon. Kailangan mong patunayan ito. Tinalo ko ang isang buong batalyon mag-isa, kahit ang Thunderwolf Nova Squad ay halos mapahamak. Sa palagay ko, sapat na iyon bilang patunay. Kung hindi ka nasisiyahan, pwede akong sumubok muli, ngunit ngayong pagkakataon, hindi na ako magtitiis, at sa palagay ko, makakapaglikha pa ako ng isa pang talam pagkatapos noon. Natalo ang mga salita ng Duque, alam niya ang ginawa ni Sam sa pamilyang Cougar, ngunit ang pagsasabi niyang gagawin din niya iyon sa kanyang hukbo, hindi ba't hinihiling niya ang pagtatalo. Ngunit kinontrol niya ang pagnanasa at nagsalita. Iyon ay nagpapatunay lamang na labis kang malakas. Kung gayon, paano mo gustong patunayan ko ito? Nagkunot ang noo ni Sam at tanong. Susunod na natin iyon, ngayon ay harapin muna natin ang isyu sa pagitan mo at ni General Spark. Paano mo gustong tapusin ito? Hindi ako ang nagsimula nito. Dapat mong tanungin ang nagsimula kung ano ang kanyang layunin. Sino ang alam, maaari niyang inplano na laruin ako at ang aking mga kaibigan hanggang mamatay, maaari niyang gustong kunin ang aking kayamanan, maaari niyang pahirapan kami at iwan sa kalsada. Ang isang walang kakayahang pinuno na alam lang ang pang-aabuso ng awtoridad ay kayang gumawa ng anumang bagay. Malinaw na nagtatalo si Sam, hindi pa niya tapos ang usapin tungkol sa general. Kahit paano nila baguhin ang paksa, hindi niya bibitawan ang punto ng pang-aabuso ng awtoridad. Bamantong hininga ang Duque at nagsalita. Sam, dapat mong makipagtulungan. Bagamat ginawa ng general ang mga bagay na iyon, sa sandali lamang ng puot iyon, hindi niya gagawin ang mga ganitong bagay gamit ang kanyang posisyon. Paano ka sigurado, Duque Carten? Para sa lahat nating alam, maaari niyang pinatay ang lahat ng taong nakasakit sa kanyang mga apo at inalis ang ebidensya. Bakit sa palagay mo ang kanyang mga apo ay napakatiyakin na kayang nilang iwasan tayo sa lahat? Malinaw na hindi ito ang unang pagkakataon. Nakagat ng labi ang general habang tinatitigan si Sam. Ito ay hindi kapanipaniwala na malaking akusasyon para sa isang tao sa kanyang posisyon. Oo, totoo na ginamit niya ang kanyang awtoridad para tulungan ang kanyang mga apo, ngunit hindi ibig sabihin noon na sapat siyang malupit para patayin ang mga tao dahil lamang sa kanila. Malinaw na inilalarawan ni Sam siyang masamang tao. Umiiling ang Duque at nagsalita. Sam, ano talaga ang gusto mo? Kailangan ko ng sagot. Ano ang layunin ng general? Kailan niya titigilan ang pang-aabuso sa amin kung hindi ako nagtitiis? Tiningnan ng Duque si General Spark, ngunit iniiwasan ng huli ang kanyang tingin. Ayaw niyang sabihin, dahil malinaw na hiningi ng kanyang mga apo na gawin ang isang malaking bagay kay Sam, na palayasin si Sam kasama ang kanyang mga kasamahan sa kompetisyon, at may isa pang bagay na nila nais gawin, na ayaw niyang sabihin sa harap ni Sam.
Dahil kahapon pa lang ay binigyan siya ni Sam ng babala tungkol dito. General Spark. Mangyaring huwag akong hayaan pati na ang iyong mga alagad na mawala ang huling bahagi ng paggalang na mayroon tayo sa iyo, sabi ng duke na may tono ng pagkabigo. Ngunit lalo pang naging desisyon ng general na huwag sabihin ang katotohanan matapos marinig iyon. Noong harapin ang mga kahilingan ng kanyang mga apo, hindi niya inakala na maling ginagawa nila, at karamihan noon ay dahil sa kanyang pagkakasala. Ngunit hindi ibig sabihin noon na hindi niya alam kung ano ang tama o mali. Kung sasabihin niya ang mga salitang iyon, magiging malupit na kontrabida siya sa puso ng kanyang mga estudyante. Huminga siya ng malalim at tiningnan si Sam bago nagsalita. Sam, talagang aking kasalanan ang ginawa ko sa iyo, at ako at ang aking mga apo ang magtitiis ng pananagutan. Tungkol sa aking layunin, sasabihin ko sa iyo basta't hayaan mong makakuha ng paggamot si Jim at makipag-usap tayo tungkol sa gusto mong gawin para tapusin ang hidwaan. Maraming inosenteng tao ang kasangkot, mangyaring huwag gawing mas komplikado ito. Ano ang gusto mo? Maaari akong magbayad kung kailangan mo ng pera. Kung gusto mo ng mga yaman, pildores, mineral, maaari akong kumuha nito para sa iyo. Maaari mo bang bitawan na ito? Pagkatapos nito, hindi na tayo magtatalikuran. Tiningnan ni Sam siya ng malamig. Kinuha niya ang isang grupo ng mga rolyo at nagsalita. Sino ang kailangan ng iyong pera? Ang iyong 4 na rehimyento ay may utang sa akin na humigit kumulang na 360 na milyong piso. Mas mabuting isipin mo ang paraan para bayaran ako bago tanungin ako kung magkano ang gusto ko. Hindi ka karapat-dapat na bilhin ako gamit ang pera. Tungkol sa mga yaman, sa palagay mo ba ang iyong mga ugnayan ay makakapantay sa akin? Ipinakita ni Sam ang kanyang mga palatandaang artisano habang tinatitigan si Jim. Doon lang naalala ng general kung ano ang kayang gawin ni Sam. Ang paggamot kay Jim ay isang halimbawa. Agad siyang naging tahimik. Lumiko si Sam sa duke at nagsalita. May 2 kondisyon ako. Una, ang Blue Fire, apo ni General Spark, ay dapat na alisin ang karapatang magmana ng maharlikang titulo mula sa kanyang ama, at si General Spark ay dapat na magbitiw sa kanyang posisyon. Maaari siyang manatili sa militar, maaari niyang pamunuan ang kanyang squad. Ngunit dapat na alisin ang kanyang titulo bilang general. Ang lahat sa silid ay nagulat at pagkatapos ay nagpakita ng magkakaibang ekspresyon. Natalo ang mga salita ng duke, nagalit ang general, at ang mga alagad ay nakatingin kay Sam nang may takot. Isang bagay lang ang nasa isip nila, si Sam ay may lakas ng loob. Sam, buong panahong ito, kahit na diretso ka man, sinabi mo naman ang totoo. Ngunit ang hinihingi mo ay lubhang walang kabuluhan. Hindi ka kwalipikadong magpasya tungkol sa mga maharlikang titulo at posisyon sa komandong militar. Sabi ng duke, at ngayon ay malamig ang kanyang tono. Oh, syempre, ikaw na ang magpasya. Ano ang angkop na kabayaran? Hindi sinabi ng general ang kanyang plano para matukoy ko kung anong uri ng kabayaran ang dapat kong makuha, sinasabi mo na ang aking kasalukuyang hinihingi ay walang kabuluhan, ikaw na ang magpasya. Sa sandaling iyon, naintindihan ng general na kailangan niyang ibunyag ang kanyang mga plano, kung hindi, mananatiling tahimik si Sam. May sandaling pag-iisip siyang magsinungaling, ngunit nang makita niya ang duke na alam kung ano ang uri ng general, alam niyang hindi magtatapos ng maayos iyon, at hindi rin tanga si Sam. Kaya't nagdesisyon siyang sabihin kay Sam. Inplano kong pilitin kang umalis sa kompetisyon at, hiningi ni Zeke na harapin ko ang iyong tauhan. Sa pagtatapos ng pahayag, mahina na ang kanyang boses. Kanina pa lang ay binigyan niya si Sam ng babala na huwag galawin si Watt, ngunit ang kanyang mga plano ay eksaktong kabilang dito. Ang buong silid ay nakaramdam ng pagbabago kay Sam. Malakas na inilalabas ni Sam ang intensyong pumatay. Napakalakas nito na ang batikang general at duke ay nakaramdam din ng pagkakasikal. Halos makalanghap na sila ng dugo mula kay Sam. Nagbigay si Sam ng malamig na tingin na puno ng intensyong pumatay. May lakas ka ng loob, matandang lalaki. Maniwala ka. Isang araw ay mamamatay ka sa lungsod na ito at walang sino mang magtangkang magsalita tungkol dito. Tungkol sa iyong apo na si Zeke, mas mabuting tiyakin mong itago mo siya agad. May lakas ka ng loob na gamitin ang iyong autoridad para harapin ang aking mga tao, sisirain ko ang autoridad na iyon. Aalisin ko ang lahat mo. Ang iyong titulo, ang iyong pamilya, ang iyong mga alagad, mapupunta sila sa kalye. Sino mang tutulong sa iyo, patayin ko sila ng walang habas. Pagkatapos ay lumiko siya sa duke at nagsalita. Walang puwang para sa pagkakasundo. Lumiko si Sam para umalis. Nalabas ang duke sa kanyang pagkawala ng pag-iisip at agad na tumayo. Parang Diyos ng kamatayan si Sam sa kanyang paningin. Isang beses lang niya naramdaman ang ganitong lakas ng intensyong pumatay at pagnanasa sa dugo mula sa isang tao sa kanyang buhay. Kaya't napatigil siya. Sam,
Tumigil ka. Sigaw niya at agad na inilabas ang kanyang aura para sugpuin si Sam ng walang malay. Nitalisod si Sam at naramdaman ang kanyang mga paa na yumuyuko sa presyon. Nagsuka siya ng isang bibig na dugo kahit na ang presyon ay sandali lamang. Lumiko siya at tinitigan ang duke. Paumanhin, pagkakamali iyon, agad na sabi ng duke nang makita ang maputlang kutis ni Sam. Hindi nawala ang malamig na tingin ni Sam. Wala akong pakialam kung pagkakamali man o hindi. Ngunit mas mabuting isipin mo muna bago gumalaw sa akin. Alam mo na lang, patayin mo ako sa isang hampas o hayaan mo akong mag-isa. Kung hindi, sa iyong katayuan, ang buong teritoryo ng Southern Star ay madadami. Panatili pa rin ni Sam ang kanyang pagmamataas. Maaaring mahina siya, ngunit hindi lamang ang pisikal na lakas ang nagdedesisyon. May sapat siyang yaman para makalayo, iligtas ang kanyang mga kasamahan, at tumakas mula sa imperyong ito. Maaari siyang manatiling tahimik ng ilang sandali, at sisirahin niya ang Southern Star sa lalong madaling panahon. Ang kanyang mga ideya para sa paglikha ay maaaring tumagal ng ilang oras, ngunit para sa pagkakasira, kung mas malikha ang isang tao, mas makakapangwasak din siya. Nagulat ang duke sa mga salita ni Sam. Ang walang pag-aalinlangan na kumpiyansa ay nagpahina sa kanya. Sam, bagamat may masamang intensyon ang general sa iyo, hindi pa niya ginagawa ang anumang bagay. Maaari pa rin nating itama ang sitwasyon. Wala nang dapat itama. Walang sino mang makakapag-isip na gumawa ng anumang bagay sa aking mga tao at mabubuhay pa para makita ang susunod na araw. Sam, ikaw rin ay insultuhan ng buong hukbo. Sa karaniwang mga patakaran, maaari kang ipapatay. Hindi kong totoo ang sinabi ko. Kung gayon, patunayan mo. Paano? Pagsubok. Dahil sinasabi mo na walang kakayahan ang general at ganon ka rin tiwala. Bibigyan kita ng pagkakataon na patunayan ito. Patunayan mong mas may kakayahan ka kaysa sa kanya at may kakayahan kang husgahan siya. Kung talagang laban ka sa kanya ngayon, kailangang makialam ang militar at dokdam. Bibigyan din kita ng solusyon para dito. Kung mananalo ka sa pagsubok na ito, ang general ay magiging normal na reserba na lamang ng hukbo, at pagkatapos mong makita na sapat ka ng may kakayahan, maaari kang lumaban sa kanya. Kung mananalo ka, maaari mo siyang patayin. Walang sino mang makikialam. At bibigyan pa kita ng 1,000 puntos kung makakapasa ka sa pagsubok na ito. Ang hinihiling ko lang ay huwag mong isangkot ang mga sundalo at ang inosente sa ito. Malamig na ngumiti si Sam sa kanyang isip. Natugunan na ang kanyang pangalawang layunin. Kabanata 163. Nag-isip si Sam saglit at tanong sa duke. Ano ang pagsubok? Bibigyan kita ng 1 batalyon ng sundalo, at sa panahon ng digmaan pagkatapos ng unang 8 buwan, gawain mong ipagtanggol ang isang bayan sa hangganan gamit ang batalyong iyon. Kung magagawa mo iyon, panalo ka. Kung matatalo ka, bibigyan pa rin kita ng ilang puntos batay sa iyong pagganap, at kailangan mong tapusin ang hidwaan mo sa general. Ipinaliwanag ng duke habang tinatitigan si Sam, na parang gustong buong buhayin siya. Ngunit hindi niya nagawa. Nag-isip si Sam sandali at nagsalita. Okay na ako sa kasunduan. Ngunit may mga kondisyon ako. Ang mga kasamahan ko sa kampo ay ibibigay sa aking batalyon. Ang aking mga paraan at gawi sa pagsasanay ay hindi maaaring kopyahin, hadlangan, o i-question. Kailangan ko ng walang paghihigpit na akses sa labas ng mundo. Bibigyan ako ng autoridad na dalhin ang aking mga tao kasama ko. Kasunduan. Hindi man lang nag-isip ang duke bago pumayag. Tiningnan ni Sam ang general ng may puot at halos umalis na. Ngunit pinigilan siya ng general. Ang tungkol kay Jim. Bakit mo akalaing papayag ako? Sam, ito ay sa pagitan natin dalawa. Huwag mong ikarga sa kanya. Kung gayon, hindi mo dapat isinangkot siya sa una. Ano ang gusto mo bilang kapalit? Sabihin mo lang. Sa palagay mo ba kayang bilhin mo ako? May sapat ka bang halaga? Sinabi ni Sam ang mga salitang iyon at umalis sa lugar. Lubos siyang nasiyahan ngayon. Hindi lang niya binati ang general at Thunderwolf Squad, natupad din ang kanyang lihim na layunin. Tama iyon, may lihim na layunin si Sam, at natupad na iyon ngayon. Mula noong unang araw ng kampong militar, naglagay siya ng detalyadong plano para makakuha ng 2 bagay mula sa duke. Una, ang mga puntos sa pagsubok ng militar, at pangalawa, ang impormasyon, tungkol sa kompetisyon at sa mga taong nasa likod nito. Mula noong araw na sinabi ng Marquis na protektado na si Sam at ang sino mang hindi kandidato ay makakapagduso kung papatayin siya, naintriga si Sam. Interesado siya sa mga taong kayang utusan ng imperyo. Ngunit imposibleng makakuha ng kailangang impormasyon mula sa mga autoridad. Ngunit basta na lang ba niyang ipapabayaan ito? Hindi talaga. Kaya't nais niyang mag-usisa at kolektahin ang anumang makakaya niya.
At ngayon, nais niyang sukatin ang kahalagahan ng mga kandidato at ang pagtitiis ng mga awtoridad ng imperyo sa kanila, pati na rin ang mga salik na makakapaimpluwensya sa kahalagahan na inilalagay sa isang tiyak na kandidato. Naramdaman niyang ang kanyang hidwaan sa general ay ang perpektong pagkakataon, and totoo nga. Sa kasalukuyan, ang mga aksyon ni Sam ay maaaring ituring na walang kabuluhan, hinihingi na magbitiw ang general sa kanyang posisyon, hinihingi na alisin ng isang Panginoon ang maharlikang katayuan ng kanyang tauhan, pagsira sa hukbo ng simula, pagsira sa alagad ng general, at pagbabante sa general at duke kasama ang buhay ng inosente. Ang alinman sa mga aksyong iyon ay maaaring gamitin para hatulan siyang kamatayan. Kahit na ang kanyang mga pagkakakilanlan bilang eksperto sa maraming propesyon ay hindi magtatulong ng malaki. Dahil maaaring babaan ng antas ang sitwasyon ng duke at general dahil sa kanilang lakas, at ang usapin ay matatapos sa pamamagitan ng paghihingi ng napakalaking kabayaran kay Sam sa pinakamabuting senaryo. Kung si Sam ang nasa posisyon ng duke, papatayin niya ang salarin at pagkatapos ay mag-iisip ng paraan para takpan ito. Ngunit hindi ginawa iyon ng duke. Maaaring dalawang dahilan, ang duke ay napakabuting tao na hindi malamang at malayong dahilan, at ang pangalawa, na pinakamalamang, ay ang mga taong nasa likod ng eksena. Mula sa haka-haka ni Sam, tila napakahalaga ng mga kandidato para sa mga taong nasa likod ng eksena, na makikita sa paraang ayaw patayin ng duke si Sam. At ang kahalagahan ay relatibo rin. Maaaring mahinuha ito sa paraang sinubukan ng duke na lumikha ng pagsubok para pigilan si Sam na gumawa ng agarang aksyon, at mula sa mga kondisyon pagkatapos manalo, maaari na lamang niyang harapin ang general kapag sapat na ang kanyang kakayahan. Kung karaniwang kandidato lang ito, kahit na hindi kayang patayin ng duke, gagamitin man lang niya ang puwersa para ilagay siyang sa lugar. Ngunit hindi niya ginawa iyon, at naniniwala si Sam na may kinalaman ito sa kanyang propesyonal na katayuan. Iyon ang dahilan kung bakit iniisip niyang magkakaiba ang kahalagahan. Ang isang duke ay tiyak na mas may alam kaysa sa isang marquis. At mula sa reaksyon ng duke, may mga haka-haka si Sam. Una, ang kahalagahan ng isang kandidato ay maaaring maimpluwensyahan ng kanilang larangan ng kadalubhasaan. Ang mga kandidato ay sinusubok sa maraming paraan, kanilang kakayahang umangkop, kalooban, pagtitiis, pag-iisip, kasanayan sa pagsisiyasat, at ngayon ay ang katalinuhan sa militar at negosyo. Maaaring dalawang dahilan ito. Una, kailangan ng mga taong nasa likod ng eksena ang isang batang may potensyal at maraming kasanayan. Pangalawa, ginagamit ng emperador ang pagkakataong ito para hanapin ang asawa para sa kanyang anak na babae at anak. Malaking pagkakataon na parehong tama ang dalawa, at sa parehong kaso, ang kanyang propesyonal na kadalubhasaan ay magbibigay sa kanya ng mataas na pagkakataong matagumpay. Iyon ang humantong sa pangalawang haka-haka, maaaring may pagkakataon si Sam na makakuha ng maimpluwensyang katayuan at awtoridad na tiyak na mas mataas kaysa sa mga duke at general. Iyon ang dahilan kung bakit nagmungkahi ang duke ng pagsubok at mga kondisyon na hindi magdudulot ng malaking pinsala sa Southern Star maliban sa general. Ang pangatlong haka-haka, binabantayan ng mga taong nasa likod ng eksena ang mga kandidato. Kung hindi, bakit napakamaingat ng duke? Maaari na lang niyang tapusin si Sam at takpan ang balita. Mababang pagkakataon na malalaman ito ng mga taong nasa likod ng eksena dahil kakaunti lang ang nakakaalam tungkol sa pagpupulong na ito. Ibig sabihin, tiyak na may marka si Sam sa isang tao, at ang anumang malaking galaw niya ay maaaring sinusubaybayan nila. Ngunit mula sa karanasan ni Sam, hindi niya naramdaman ang anumang tingin o taong sumusunod sa kanya. At mahirap talagang sumunod sa kanya sa lahat ng lugar dahil maraming beses siyang lumabas gamit ang mga daga ng anino. Kaya't maaaring gumamit ang kabilang panig ng ilang pamamaraan para subaybayan siya. Kailangan niyang malaman ito at gawin ito ng mabilis. Sa kanyang nakaraang buhay, kalahati ng buhay ni Sam ay ginugol sa ilalim ng kontrol ng iba. Ngayon, ayaw na niyang gawin iyon. Kaya't kailangan niyang maghanap ng paraan para malaman kung paano siya sinusubaybayan. Marami siyang lihim, pagkatapos. Matapos umalis si Sam sa palasyo, inayos na naman siya ng parehong tagapaglingkod pabalik sa kampo. May malungkot na ekspresyon ang general. Tiningnan niya ang kanyang mga estudyante na rin namang malungkot. Pagkatapos ay tiningnan niya ang duke. Kakausapin ko ang pinuno ng pharmaceutical tower. Hindi ko naman tiyakin. Tumango ang general, at pagkatapos ng pag-aalala, tanong niya. Bakit mo iminungkahi ang ganitong pagsubok? Ano talaga ang nangyayari sa kompetisyon? Ano talaga ang gusto nila? Umiiling ang duke at nagsalita. Mas mabuting kaunting alam mo. Ngunit may isang bagay akong dapat sabihin, tiyak na binibigyan na ng prioridad si Sam nila, at mas mabuting huwag mong galawin siya. Kung hindi ko iminungkahi ang pagsubok na ito, magpapatuloy ang puot ni Sam, at ang buong Southern Star ang magbabayad nito.
Tungkol sa kung bakit ang partikular na kompetisyong ito. Ang duke ng ating kaaway na imperyo ay nagpadala ng mensahero. Nais niyang magkaroon ng kompetisyon ng mga batang pinuno sa isang bayan sa hangganan. Maaaring sinusubukan niyang ipakita ang kanyang anak sa harap ng mga taong iyon. Nag-iisip akong pumili ng tao, ngunit maaari ko lang gamitin ito para pigilan si Sam. Kung mamatay si Sam sa labanang ito, hindi na kailangang mag-alala, ngunit kahit na manalo siya, may pagkakataon akong ayusin ang puot. Ngunit ikaw ang magiging nasa pinakapelikulang sitwasyon. Sana naiintindihan mo na kakaunti lang ang aking pagpipilian dito. Sinabi ng duke at naging tahimik. Naintindihan din ito ng general, kaya't naging tahimik din siya. Kasalukuyang araw, dalawang bagay ang nangyari. Una, inanyayahan ang pinuno ng Pharmaceutical Tower para sa hapunan sa palasyo ng duke. Pangalawa, may anunsyo sa kampo ng base militar, bubuo ng isang batalyon at si Sam ang magiging commander nito. Ang lahat ng sundalo mula sa iba't ibang rehimyento ay maaaring mag-apply para sa pwesto. Kung hindi, ang mga sundalo ay mapipili ng random at ilalagay sa batalyon. May 3 araw para mag-apply. Hindi pinansin ni Sam ang pagkuha ng tauhan. Sa palagay niya, walang mag-a-apply at kailangan niyang piliin ang mga kandidato mismo. Kaya't hindi niya pinansin ito at binisita ang kanyang ari-arian. Walang tao sa ari-arian sa sandaling iyon, at lahat ay abala sa negosyo. Tiningnan ni Sam ang proseso ng paghuhukay ng impact crystal at napansin na kakaunti lang ang pag-unlad. Kahit na buong oras na nagtatrabaho sina Kelly at Philip, maaaring walang pag-unlad, lalo na't abala sila. Kaya't inilabas ni Sam si Yanwo, ang mga panther, at ang blazing earth bulls, lahat ng mga hayop na uri ng apoy na mayroon siya, and pinahintulutan silang magtrabaho. Ang mga panther ay nasa antas 2 na, kaya't maaari nilang gugulin ang ilang oras para sanayin ang pagkontrol sa apoy na may lason. Ang blazing earth bulls ay tumigil sa rurok ng antas 2, at mahirap silang lumago pa roon. Pinahintulutan ni Sam silang gamitin ang kanilang apoy para linisin ang mga impact crystal sa pamumuno ni Yanwo. May ibang bagay siyang gagawin, at isa na rito ay ang paghahanap ng paraan kung paano siya sinusubaybayan. Kaya't inilabas niya ang Zoe Termite Queen. Kabanata 164. Para sa pagkolekta ng impormasyon at pagsunod, ang mga daga ng anino ang pinakamahusay, dahil napakatalino nila at nauunawaan ang wikang tao. Ngunit para sa pagtuklas ng lugar, ang mga insekto ang pinakamahusay. Ang reyna ng Zoe Termite ay pinahintulutan ang lahat ng termite na takpan ang buong paligid ng mansyon at magsimulang kumalat sa buong ari-arian. Ang mansyon ay nasa malalim na bahagi ng ari-arian at halos natatakpan ng mga impact crystal na matataas sa ilang lugar, na ginagawang halos imposibleng tumingin sa mansyon mula sa malayo. Kaya't kung talagang gustong subaybayan ng kabilang panig si Sam gamit ang isang tao, makikita niya agad ito gamit ang mga Zoe Termite. Kahit na mahusay ang mga daga ng anino, mas angkop sila para sa pagkolekta ng impormasyon at pagsunod. Ngunit para sa pagtuklas ng partikular na lugar sa maikling panahon, ang mga insekto na may reyna ang pinakamahusay. Ngunit naghintay si Sam ng mahigit kalahating oras at hindi nakakita ng anumang tao sa malayo. Mas tiyak pa, hindi nakakita ng sinuman ang reyna. Pagkatapos ay inilunsad niya ang mga daga ng anino para tingnan kung may nasaan yung anino. Maaaring napalampas niya ito noon, kaya't pinahintulutan niyang tingnan ang mga daga ng anino. Sa larangan ng anino, ang mga daga ng anino ang pinakamahusay, kakaunti lang ang nilalang na makakapagtalo sa kanila sa anino kapag nasa rurok na sila. Matapos makuha muli ang negatibong resulta, naramdaman ni Sam na imposibleng may sumusunod na tao. Kaya't nag-isip siya ng iba pa. Maaaring hayop o insekto ang nagmamasid. At may isa pang bagay na dapat isaalang-alang, dapat kayang kilalanin ng nagmamasid ang taong pumatay kay Sam kung nais nilang harapin ang taong iyon. Kaya't maaaring paliitin ang pamantayan ng paghahanap. At nang tignan niya ang reyna ng termite, may pumasok sa kanyang isip. Agad siyang pumunta sa aklatan ng tore at sinuri ang impormasyon tungkol sa mga hayop, gumugol siya ng mahigit 5 oras bago lumabas. Ngayon, may mahinang ngiti ang kanyang mukha. Kung tama ang kanyang haka-haka, insekto ang nagmamasid. Kaya't binigyan niya ng ilang tagubilin ang reyna at inilabas ang natitirang reyna ng balang, pati na rin ang general ng termite at balang. Pagkatapos ay pinahintulutan ang lahat ng natitirang balang na lumabas para suriin ang lugar. Matapos mahigit 1 oras, sa wakas ay nagbigay ang reyna ng termite ng positibong sagot. Agad na lumipat si Sam sa lugar na natuklasan ng termite at balang, at sinimulan niyang gamitin ang kanyang kakayahang obserbahan. Doon niya nakita ang isang maliit, manipis, transparenteng paru-paro na lumilipad. Hindi ito nakikita ng mata at kahit ang espiritual na pakiramdam ay hindi makakapagtukoy nito. Tanging ang ibang uri ng insekto ang makakapagkita nito, at mahirap pa rin iyon.
Ito ay paru-parong humahabol ng kaluluwa, isang kakaiba at kapaki-pakinabang na insekto. Hindi tulad ng ibang paru-paro na independyente, ang mga paru-parong ito ay lumalaki sa isang komunidad. Sa katunayan, naninirahan sila kasama ang mga uod na magiging paru-parong humahabol ng kaluluwa. Ang mga paru-parong ito ay may pinuno na nagbibigay ng tagubilin, at ang lahi ng mga insekto na ito ay sumusunod lamang sa zootermite. Ang mga paru-parong humahabol ng kaluluwa ay mahusay para sa pagsunod at pagtatalaga sa isang tao. Ang paru-paro ay magdikit sa presensya ng kaluluwa ng isang tao sa utos ng pinuno, at mula noon ay susundan nito ang taong iyon. Maaaring ay record ng pinunong paru-paro ang ilang tagubilin para sa mga alipin at isawsaw ang mga tagubilin na ito sa anyo ng alaala o larawan sa kaluluwa ng mga paru-paro. Kaya't kung may mangyayari sa taong kanilang sinusundan, ang mga paru-paro ay magtatrabaho ayon sa mga tagubilin. Halimbawa, kung ang target ay pinatay ng isang tao at inutos ng pinuno na talaan ng paru-paro ang pumatay, gagawin nito ito batay sa mga tagubaylang nakatanim sa kanyang alaala. Kung ang target ay tahasang pinatay o mula sa malayo, kung may mga tagubilin na tumutugma sa senaryo tulad ng pagsunod sa landas, maaaring gawin ito ng paru-paro at talaan ang pumatay. Ang pinuno ay may malawak na sakop ng pandama para sa kanyang mga alipin, halos katumbas ng satellite sa kanyang nakaraang buhay. Ngunit tanging ang kanyang mga alipin lang ang maaari niyang maramdaman, walang iba pa. At ang pangunahing kawalan nito ay hindi ito makakapag-atake, kapaki-pakinabang lamang ito para sa pagsubaybay. Natawa at nagpakalakas loob si Sam ng sabay. Ang paru-parong humahabol ng kaluluwa ay makakapagsubaybay lamang at walang kakayahang magpadala ng mensahe. Mababa ang kanilang katalinuhan, at tanging ang pinunong paru-paro ang may kaunting katalinuhan. Siguradong natagpuan at pinasailalim ng isang makapangyarihang tao mula sa mga nasa likod ng eksena ang pinunong paru-parong humahabol ng kaluluwa, at siguradong nakahanap sila ng paraan para talaan ang mga kandidato. Naramdaman ni Sam na ito ay nangyari pagkatapos ng mga pagsubok sa lungsod ng Marquee. Ang taong nakakuha ng insekto na ito ay siguradong nagdaan ng marami. Dahil ang paru-parong humahabol ng kaluluwa ay may maraming kakayahan na angkop para sa pagsubaybay, at isa na rito ang pagkakahubog. Maaari itong maghalo sa kapaligiran tulad ng isang chameleon, at halos hindi mahahalata ang kanyang presensya. Hindi na kailangang mag-alala si Sam. Kahit na subaybayan nila siya, walang paraan silang makikita ang ginagawa ni Sam, at ligtas ang kanyang mga lihim. Kaya't hindi na siya nag-abala, tinawag ang lahat ng insekto, at bumalik sa kanyang mansyon. Pumasok siya sa tore at nagsimulang magsaliksik at mag-eksperimento. Kailangan niyang lumikha ng makina para makuha agad ang mga impact crystal. Kahit na magtrabaho sila ng husto, sa kanilang kasalukuyang sitwasyon, hindi nila malilinas ang buong ari-arian. Ngunit kailangang malinis ito ni Sam agad dahil ang ari-arian na ito ay isa sa kanyang pangunahing pinagmumulan ng pera sa susunod na 8 buwan. Gagamitin niya ang buong lugar para makakuha ng kanyang kailangan. Kaya't kailangan niyang pabilisin ang proseso, at para doon, kailangan niyang hanapin ang paraan para makakuha ng apoy na sapat na lakas para tunawin ang mga impact crystal at gumawa ng aparato para kolektahin ang natunaw na kristal. Maaari niyang subukang gamitin ang mga kristal na elemento ng apoy at gumawa ng aparato na gawa sa mga selula ng enerhiya at ilang inskripsyon, ngunit ang pagkonsumo ay magiging napakamahal at ang kita ay magiging maliit. Ngunit may alternatibo si Sam para sa pinagmumulan ng init, ang methane mula sa mga toro. Matapos niyang malaman na makapangyarihan ang methane, inutusan niya ang isang unggoy na gumawa ng malalaking butas at sinanay ang mga toro na magdumi sa mga butas na iyon. Isang butas ng methane ang nagbigay sa kanya ng mahigit 20 litro ng methane, hindi likido, tanging sukat sa dami. Napakapangyarihan ng dumi ng torong ito at marami silang dumi. Ang halaga ng kaloryo ng methane ay napakataas na maaari itong gamitin para tunawin ang mga materyales tulad ng tungsten carbide at titanium sa kanyang nakaraang buhay kung gagamitin bilang normal na sulo ng walang presyon at paghahanda. At may sapat na presyon at wastong kapaligiran tulad ng hurno, sigurado siyang makakapagtunaw niya ang impact crystal. Ngunit ang tanong ay paano niya ito gagamitin? Hindi niya basta-basta makokontrol ang hangin, magpapataas ng presyon ng gas, at palakasin ang apoy ng mano-mano at mananatili doon. Kung magagawa niya iyon, maaari na lang niyang gamitin ang proseso ng pagkawasak. Ang punto ay hindi na kailangang manatili siya doon, ngunit dapat tapusin ang gawain. Kaya't isinakay niya ang sarili sa pagsasaliksik sa susunod na 2 araw, nakatumbas ng 20 araw sa loob ng tore, para makabuo ng disenyo. At nang masiyahan na siya sa disenyo at simulation sa ikalawang palapag ng tore, nagsimula siyang suriin ang mga materyales na mayroon siya at inayos ito. Iniisip niya kung sapat na ang 10 araw, sa loob ng tore, na mayroon siya.
Dahil ang mekanismo ngayon ay magiging mas komplikado, at kailangan niyang gumawa ng maraming bahagi. Ang makinang ito ay mamamanong pinapatakbo at magiging maraming layunin. Ang pagiging komplikado ng mekanismo ay hindi gaanong mataas, ang mahirap na bahagi ay ang paglalagay at paggawa ng mga bahagi ng may katumpakan at kawastuhan. Anumang problema sa pagmamanupaktura ay magdudulot ng malubhang panganib sa operator, maaari pang mamatay ang operator kung hindi maayos na hawak. Kaya't kailangang mag-ingat si Sam at maglaan ng oras sa paggawa ng mga bagay. Ang una at pundasyon ng makina ay gagawin gamit ang gray meteoric sand. May mataas na lakas ito at napakataas na paglaban sa init. Ang punto ng pagtunaw nito ay halos pinakamataas sa mga buhangin mula sa meteorito. Ngunit nasa ranggo 2 pa rin ito ng mga materyales, at ang punto ng pagtunaw nito ay mas mataas kaysa sa average na materyales na ranggo 3. Samantala, ang impact crystal ay maaaring nasa pinakamababang ranggo 3 lamang. Hindi linisin ng Artisan Ford ang buong lupa dahil kahit na ang metal na ranggo 3 ay madaling matunaw gamit ang ranggo 5 at ranggo 4, kailangan nila ng mahabang panahon at lakas para gawin ito. Kabanata 165. Sigurado si Sam na hindi niya matatapos ang makinang ito sa 10 araw. Kaya't nagpasya siyang gawin ang makakaya niya at iwan ang natitira para sa susunod bago bumalik sa kampo. Gayunpaman, sa tulong ng mga hayop, hindi titigil ang proseso ng paghuhukay. Matapos magtrabaho ng 10 araw at gumawa ng mahigit kalahati ng kailangang bahagi, lumabas si Sam sa tore at sinalubong ng paglubog ng araw. Ang kanyang mga kasamahan na sina Philip, Kelly, at Jack ay bumalik sa mansyon. Si Watt ang unang bumati sa kanya. Alam nila na narito siya dahil nakita nila ang mga hayop na uri ng apoy na masigasig na nagtatrabaho sa ari-arian para tunawin ang impact crystal. Ngunit hindi nila alam kung paano nila kinolekta at inalis ang natunaw na kristal. Ang kredito ay napunta sa mga daga ng anino, na gumamit ng mga singsing na jade ng espasyo para ilipat ang lahat sa Divine Dimension, partikular sa ikalawang palapag kung saan may mga halma si Sam para paligidin ang impact crystal. Paglabas ni Sam sa mansyon, nakita niyang nagtatrabaho sina Kelly at Philip sa pagkontrol ng apoy para painitin ang kristal, habang si Jack ay nasa tabi nila na naglalaro ng espada. Gumagamit siya ng itim na meteorite sword at nagpractice lamang ng isang galaw, ang paglabas ng espada. Ang sinag ng espada ay tumama sa kristal at boom ay sumabog ito. Ngunit hindi siya tumigil, ang layunin niya ay kontrolin ang lakas ng pag-atake para hiwain ang impact crystal nang hindi sumasabog. Naramdaman ni Sam na mahusay ang paraang ito ng pagsasanay, ngunit hindi na lamang niya pinansin at pumasok sa mansyon. Tinanong niya si Watt tungkol sa negosyo, at nalaman niyang hindi ito maayos. Bakit? Tanong ni Sam. Ang ibang koponan ay 15 araw na nauuna sa atin, at noong pumasok tayo sa merkado, may mga alituntunin na tungkol sa atin. Hindi ko alam paano, ngunit iniiwasan ng mga mamamayan ang restaurant tulad ng salot. Sinubukan kong makakuha ng impormasyon at nalaman na alam nila na pinipigilan tayo ng general. Isang koponan mula sa Southern Star City na karamihan ay maharlika ang nagkalat ng alituntunin. Dahil kalaban na natin ang general, hindi na nila pinigilan ang sarili. Ang mga tagapamahala na hindi nagdulot sa atin ng problema ay hindi rin tumutulong na alisin ito. Ang negosyo ay inilalagay sa panganib, at kulang ang mga materyales na kailangan natin. Nais nating subukan ang ibang negosyo, ngunit mas mataas ang kompetisyon kaysa sa pagkain, at ang kasanayan ni Kelly ay hindi sapat para sa negosyo ng sandata. Tungkol sa iba, mas alam mo kaysa sa akin. Ngunit ang pangunahing problema ay ang mga batang maharlika. Nagpapadala sila ng mga tao sa restaurant para guluhin ang maliit na negosyo. Ang mga taong iyon ay nagtatalo ng walang dahilan at hindi natatakot na mapalo. Isang beses, halos nakidnap nila ang isa sa atin para paluan, ngunit alerto tayo at nakatakas. Ang mga batang maharlika ay lumalala at gumagawa ng anumang gusto nila dahil 4 lang tayo. May plano rin sila kay Maki at ang kanyang mga tauhan. Kailangan nating laging alerto para iligtas sila, paliwanag ni Watt. Nang marinig ito, walang nakikitang reaksyon si Sam. Alam niyang mangyayari ito, ang kanilang koponan ang pinakamahina sa bilang kaysa sa ibang koponan sa kompetisyon. Tungkol sa lakas, ibang bagay na iyon kasama sina Sam, Philip, at Jack. Kahit si Hawk ay hindi kasing galing nila. Ngunit ang problema ay hindi gagamitin ni Philip ang kanyang buong lakas anuman ang mangyari, palagi niyang ipinapakita ang larawan ng isang karaniwang tao. Ang bawat laban niya sa paligsahan ay ipinapakita na halos lamang niyang nanalo, ngunit alam ni Sam ang totoo. May isang bagay lang sa kanyang isip, ang ilabas si Philip mula sa kanyang takip. Kahit na parang hindi sila masyadong malapit, si Philip ang unang kaibigan niya sa mundong ito, bagamat medyo pinilit ang ugnayan, kaibigan pa rin nila ang isa't isa.
Nang dumating si Sam sa mundong ito, hindi maganda ang kanyang kalagayan sa isip. Dagdag pa rito ang pananakit ni Oliver, kaya't nababagabag siya sa bawat maliit na bagay. Si Philip ang isa sa mga dahilan kung bakit mabilis niyang inayos ang sarili, dahil hindi pa malakas si Sam noon at walang hiya na tinanggihan ni Philip na hayaang umalis siya, unti-unting tumahimik si Sam dahil ang nakakainis na pagtatalo ni Philip ay naging pagbabago ng pansin. Kahit na sinasadya man o hindi, malaking tulong ito sa kanya. Kaya't kailangan niyang suklian ito. Mula sa kanyang pag-unawa, hindi simpleng bata si Philip mula sa maliit na pamilyang maharlika sa kanayunan, may nakaraan siyang napanganib na hindi niya maipakita ang kanyang lakas ng mapayapa. Ngunit naramdaman ni Sam na maling gawain ang pagtago bago harapin ang problema. Dapat munang harapin ang sitwasyon bago mag-isip ng paraan para tumakas kung walang paraan para harapin ito. Kaya't sa pagkakataong ito, ang tanging nasa isip niya ay huwag makialam sa mga hidwaan na binanggit ni Watt. Mahusay naman dirigma si Jack, ngunit hindi siya sapat na matalino at masyadong diretso. Hindi ganun si Philip, maaari pa siyang mas malakas kaysa kay Jack sa labanan, at matalino siya. Kaya niyang harapin ang mga bagay dito ng mag-isa. Hindi nagtagal si Sam sa ari-arian at umalis para bumalik sa kampo. Pagpasok ni Sam sa base at sa inilang lugar para sa kanyang batalyon, nagulat siya sa nakita niya. Akala niya walang sinumang sasali sa kanyang koponan, ngunit ang sitwasyon ay ganap na naiiba, may kabuuang 100 tao, at lahat ay alagad ng apoy o hangin, o mandirigma na alagad. Hindi niya inasahan na magkakaroon ng higit sa 30 miyembro, lalo na ang 100 tauhan. Akala niya na dahil kalaban niya ang lahat ng rehimyento, walang sasali, ngunit may 100 tao. Tinipon niya silang lahat sa harap ng entablado at malakas na nagsalita. Hindi ko alam kung bakit ninyo piniling sumali sa batalyong ito, ngunit may isang bagay akong masasabi, huwag ninyong pagsisihan ito mamaya. Ang batalyong ito ay ganap na nasa ilalim ko. Walang pinuno ng rehimyento o ibang nakatataas kabilang ang general ang makikilahok dito. Wala silang karapatang magsalita o autoridad sa akin at sa inyo, at hindi nila mapipigilan ang aking pagsasanay at mga aksyon. Kung bahagi ka ng aking batalyon, ang unang bagay na dapat mong malaman ay ang pagsasanay ay ganap na naiiba sa iyong nakasanayan. Ito ay ganap na bago at kakaiba. Pangalawa, dapat mong tretuhin ang sarili mong bahagi ng koponan. Ang interes ng koponan ay palaging nasa itaas ng sa iyo. Para sa akin, ang lahat ninyo ay isang-iisang entidad. Ituturing kitang makina, at ang bawat sundalo ay isang link nito. Kung ang isang link o bahagi ay nabigo, ang buong makina ay magdudusa. Pangatlo, hindi kita tuturuan ng iyong gustong matutunan. Tuturuan kita ng kung ano ang kailangan mo para maging mahusay na sundalo at yamang pangkoponan. Pang-apat at pinakamahalaga, ang aking salita ay batas na hindi maaaring labagin, na dapat sundin anuman ang mangyari. Ang mga ayaw sumunod sa apat na tuntuning ito, maaaring umalis na ngayon. Nagpahinga si Sam at tinignan sila ng malawak. Nang makitang walang sumasagot, nagsalita siya. Ngayon na tapos na ang mga tuntunin, may mga babala akong ibibigay sa inyo. Kung ang sinumang nandito para lang tamad, umalis na ngayon. Kung hindi, pagsisihan ninyo ito habang buhay ninyo. Para sa mga nandito para maghaiganti sa pamamagitan ng paggulo at paglikha ng kaguluhan sa koponan, umalis na ngayon. Dahil kapag natagpuan ko kayo, kung hindi ninyo nais na mamatay, babaguhin ko ang pangalan ko. Kahit nautos man ito ng inyong pinuno ng rehimyento o ibang matanda, walang pakialam ako. Ako ang taong papatay sa taong sasaksak sa akin at sisirain ang kutsilyong kanilang ginamit. Kung kayo ang magiging kutsilyo, inirerekomenda kong umalis na kayo. Binibigyan ko lang kayo ng pagkakataong ito dahil kusang loob ninyong sumali. Para sa mga mapipili, walang pagpipilian sila. Kaya't pahalagahan ninyo ito. May hanggang pagsikat ng araw kayo. Mag-isip ng mabuti at para ngayon, maghiwalay na kayo. Kabanata 166. Binigyan ni Sam sila ng pagpipilian dahil kusang loob nilang dumating ng walang puwersa o panuntunan. Kaya't binigyan niya sila ng pagkakataong umalis bago magsimula ang pagsasanay na maaaring pagsisihan nila. Ngunit mula sa kanyang pagmamasid, walang sino mang gustong umalis. Hindi niya alam kung bakit, ngunit naramdaman niyang magkakakilala ang mga tao at nagpasya silang dumating ng magkasama ng may pagkakaisa. Hindi na lang ito pinansin ni Sam, sa wakas ay may 100 tauhan siyang hindi kailangang pilitin na maging maayos. Kasalukuyang araw, ang lahat ng rehimyento ay nasa maliit na kaguluhan. Ang mga pinuno ng rehimyento ay nag-iisip ng kung sino ang ipapadala sa batalyon ni Sam, ngunit hindi ganon kadali dahil ang huling desisyon ay batay sa mga pangangailangan ni Sam. Hindi niya ganap na autoridad na pumili ng mga tao, ngunit may sapat siyang boses sa uri ng mga tauhan na kailangan niya. Alagad o mandirigma na alagad ng lupa, 50. Alagad o mandirigma na alagad ng tubig, 50.
Alagad o mandirigma na alagad ng kahoy, 40. 10 alagad o mandirigma na alagad ng liwanag. Mandirigma, 50. Ang natitira ay papiliin ng mga pinuno ng rehimyento. Nang malaman ng mga pinuno ang mga pangangailangan, nagalak sila, akala nila ay hihingi si Sam ng mga squad o kumpanya, ngunit hindi niya ginawa. Kaya't nagsimula silang maglinis ng kanilang rehimyento at hanapin ang mga masamang itlog para ipadala kay Sam. Hindi na rin ito pinansin ni Sam, lahat ay magiging maayos sa kanyang pamamahala. 2 araw ang lumipas, at ang 500 miyembro ay sa wakas ay tinipon. Nakatayo si Sam sa entablado na nakasuot ng itim na Amerikana. Tiningnan niya sila at napansin ang magkakaibang ekspresyon, takot, galit, pagkabigo, at pagkasiyahan. Matapos ang ilang sandali, nagsalita siya. Marami sa inyo ay malamang na alam na kung sino ako. Ako si Sam, isang kandidato sa espesyal na grupo. Dahil ang aking mga kwalifikasyon at kakayahan ay mas mataas kaysa sa mga kapantay ko, binigyan ako ng gawain na pamahalaan ang isang batalyon at ang titulo ng commander ng batalyon. Ngunit may isang kondisyon, nasa ilalim ninyo ako at ako lamang. Kahit ang general ng hukbo ay walang awtoridad sa inyo. Alam kong marami sa inyo ay ayaw nandito, at kung may pagkakataon, baka gusto ninyong paluan akong patay. Ngunit harapin natin ang katotohanan, kahit na sabay-sabay ninyong atakehin ako, hindi ninyo ako magagawang saktan. Maaari kitang talunin sa loob ng ilang minuto. Kung may sino mang gustong gumawa ng kaguluhan, tandaan na ako ang pangunahing lakas sa labanan, maaari akong harapin ang isang batalyon dito at sa hangganan. Hindi ako masyadong nangangailangan sa inyo. Kaya't kung may sino mang maglalaro ng kalokohan, tiyak kong papatayin ko sila. Sa batalyong ito, ako ang magtuturo sa inyo, at ang pagsasanay ay batay sa inyong individual na lakas para gawing mas epektibo kayo sa koponan. Tuturuan kita ng kung ano ang kailangan at gusto ninyo. Sa 7 buwan, gagawin ninyo ang sinasabi ko, kakain ninyo ang ibinibigay ko, at magpapahinga kayo kapag sinabi ko. Walang tanong, walang sagot. Gusto man ninyo o hindi, gaganapin ito. Hahatiin ko kayo sa mga kumpanya na magsasanay ng hiwalay, pagkatapos ay magsasanay ng magkasama para sa mas mahusay na pagtutulungan. Ang bawat kumpanya ay isang-iisang entidad para sa akin, kung ang isang tao ay gumawa ng pagkakamali, ang buong kumpanya ay mapaparusahan. Ang pagwawasto sa tao ay nasa kamay ng mga miyembro ng kumpanya. Ang pagsasanay ay magiging napakahirap, isipin ang pinakamasamang bangungot at palakihin ng 10. Magiging torture ito at baka hilingin ninyong mamatay, ngunit hindi ninyo pinapayagang mamatay sa sarili ninyong kalooban. Walang exception sa pang-araw-araw na gawain, kung ang isang tao ay hindi makumplito, ang buong kumpanya ay mapapahamak. Hindi ako sigurado kung ilan ang makakapagtatapos ng pagsasanay, ngunit sigurado akong mas maraming torture, mas maraming kita. At para doon, ipapakita ko sa inyo ang aking ibang pagkakakilanlan. Nagpahinga si Sam at inilabas ang kanyang mga palatandaang artisano, pati na rin ang mga palatandaang master ng pormasayon at inscription. Hindi lang ako kandidato, kundi isa ring rango 5 na scholar artisan, rango 3 na weapon artisan, at rango 3 na master ng inscription. Mas mayaman ako kaysa sa normal na pamilyang Maharlika. Hindi ninyo kailangang magsanay para sa akin, magsanay para sa inyo mismo. Dahil bawat buwan ay may kompetisyon sa pagitan ng mga kumpanya, at ang nanalo ay makakakuha ng maraming gantimpala. Mayroon din namang individual na gantimpala. Magkakaroon ng sistema ng kredito sa kampo at palitan ng mga bagay, kung maraming kredito ka, makakakuha ka ng mahahalagang bagay tulad ng rango 3 na sandata, disc ng pormasayon, armor, potion, at pildores. Maaari kang makakuha ng kredito sa pamamagitan ng pagtalo sa laban, pagwagi sa kompetisyon, at mahusay na pagganap sa pagsasanay. Maaari mong ibenta ang mga napanalunan mo kung gusto mo. Sa buod, mas maraming dugo ang iyong ibubuhos dito, mas maraming kita. Kaya't magtrabaho kayo ng husto. Para ngayon, pakilalan ninyo ang isa't isa. Magsisimula ang pagsasanay bukas. Hindi na nagtagal si Sam matapos magsalita. Ang mga sundalo ay labis na nabalisa, hindi nila inasahan na si Sam ay artisano at eksperto sa maraming propesyon. Marami sa kanila ang nasiyahan sa mga gantimpala, dahil maaari nilang ibenta ang mga bagay para makakuha ng pera, isang mahusay na pagkakataon dahil hindi sila makakakuha ng maraming kayamanan bilang sundalo. Ang kanilang tanging pinagmumula ng yaman ay ang sahod at ang pagkakaroon ng mga bagay mula sa mga kalaban sa labanan. Ngunit may isang grupo ng 100 tao na kalmado at may determinasyon, ang mga taong kusang loob na sumali sa batalyon ni Sam. Hindi alam ni Sam ang tungkol sa kanila, sa halip, nakatuon siya sa paggawa ng bagong aparato para sa impact crystal.
Sa nakaraang 2 araw, abala siya sa mga gawain tungkol sa batalyon tulad ng pagtala ng mga tauhan at pagsusuri ng kanilang impormasyon, kaya't hindi siya nakagawa ng maraming pag-unlad sa pagmamanupaktura. Kaya't pinahintulutan niya ang mga sundalo na makipagkilala sa isa't isa at pumasok sa kanyang kwarto bilang commander ng batalyon. Agad siyang pumasok sa tore at nagsimulang gumawa ng mga bahagi ng aparato, na pinagsasama ang mga mekanismo, inskripsyon, at pormasayon. Matapos magtrabaho ng walang tigil ng 7 araw, tapos na niya ang mga bahagi at kailangan na niyang mag-ukit ng inskripsyon, hindi ito komplikado, ngunit marami. May 3 araw na lang siyang natitira, ang pagkakahuli ng 1 araw ay magpapahuli sa kanyang plano. Hindi na niya gustong magsayang ng oras sa impact crystal, at sa pagkakatapos ng aparato, tiyak niyang malilinis ang buong ari-arian sa takdang panahon. Kabanata 167. Paglipas ng araw at pagdating ng hating gabi, tapos na rin ni Sam ang makina sa loob ng tore. Lumabas siya mula sa Divine Dimension at natulog sa kanyang tolda para mabawi ang pagod sa isip. Gumising siya bago ang pagsikat ng araw at pumunta sa entablado kung saan ang pagtitipon ay naganap kahapon. Tiningnan ni Sam ang 500 sundalo na maayos na nakatayo ayon sa kanilang elemento. Sana'y nakapagpahinga kayo kahapon, dahil malamang na hindi ninyo mararanasan ang maraming oras ng pahinga sa malapit na hinaharap, sabi ni Sam habang pinagmamasdan ang pagbabago sa ekspresyon ng mga tao. Ngayon, hahatiin ko kayo sa mga kumpanya. Mas mainam na makipagkasundo kayo sa inyong mga kasamahan, sila ang mga kasosyo na dapat ninyong tiwalaan ang inyong buhay. Sa natitirang bahagi ng araw, hinati ni Sam ang mga sundalo sa 10 kumpanya na may 50 miyembro bawat isa, at bawat kumpanya ay may isang manggagamot. Isang kumpanya ang binubuo lamang ng 40 mandirigma, habang ang 9 na natitira ay mandirigma na alagad ng iba't ibang elemento, bawat isa ay may isang manggagamot at hindi bababa sa 5 alagad ng apoy, hangin, tubig, lupa, at kahoy. Walang alagad o mandirigma na alagad ng metal dahil kakaunti lang sila sa hukbo at karamihan ay inangkop ng City Guard Squad ni General Mercury, na parang FBI ng Southern Star na nakakalat sa teritoryo. Matapos hatiin ang mga grupo, hindi agad nagsimula si Sam ng pagsasanay. Hindi tulad ng mga sundalo sa kanyang nakaraang buhay, ang mga tao na ito ay umaasa sa espiritual na lakas, kaya't kailangan niyang gawing mas epektibo ang paggamit nito. Ngunit bago iyon, ang unang bagay na kailangan niyang turuan ay ang pagtutulungan at koordinasyon sa pamamagitan ng mga pagsasanay mula sa kanyang nakaraang buhay, ang mga pangunahing pagsasanay ng militar tulad ng pagtayo ng matuwid, pagpapahinga, at pagmarcha. Bagamat inakala ng marami na ito ay para sa pagpapakita lamang, ang perpektong pagsasanay ay tanda ng pagkakaisa sa koponan, kahit na may pagkakaiba ang mga miyembro, maaari nilang ganap na isagawa ang mga utos ng walang pagkagambala. Nakatayo ang mga sundalo sa mga kumpanya na may puwang sa pagitan. Nang magsimula si Sam na magbigay ng utos, nagulat ang mga sundalo. Ipinakita muna ni Sam ang mga pamantayang galaw at ipinaliwanag ang mga utos, at nang magsimula na ang pagsasanay, hindi magkakasundo ang kanilang hakbang, parang pagtakbo ng kabayo. Walang isang kumpanya ang nakagawa ng maayos ang utos. Hindi nagsalita si Sam, sa halip, kumuha siya ng tungkod at inikat ito sa hangin, na gumawa ng mga alon ng hangin na parang letigo na tumama sa mga sundalo. Gusto kong marinig ang iisang tunog ng hakbang. Kung ang isang sundalo ay makakapagkimali, ang buong kumpanya ay magdudusa, sabi ni Sam bago magbigay muli ng utos. Parada, tayo ng matuwid. Ang kanyang boses ay umalangaw-ngaw sa buong kampo. Hanggang hapon ay nagpatuloy ang pagsasanay at ang pagtatalo, at pagod na ang mga sundalo at nagrereklamo sa isip tungkol sa mga walang kabuluhang gawain, ngunit hindi nila ito sinasabi ng malakas dahil sa babala ni Sam kahapon. Ngunit nang makita nila ang pagkain na inihanda para sa kanila, nagpahinga sila. Hindi dahil sa magagandang sangkap kundi dahil ang pagluluto ay ginawa ng mga tauhan ni Maki na walang trabaho dahil sa paghina ng negosyo. Alam ni Sam na kahit napahirapan ang mga sundalo, kung mabuti silang pinapakain at binibigyan ng gantimpala, magtatrabaho sila ng husto. Sam ay nagamit ang pahinga para pumunta sa ari-arian para subukan ang bagong makina. Nang dumating siya, naghihintay na si Watt. Pumunta si Sam sa likod ng mansyon kung saan patuloy na nagtatrabaho ang mga hayop, at pinahinto sila bago inilabas ang isang malaking waluhang hugis na metal na bagay, kasing laki ng kama. Ang makina ay isang waluhang hugis na prisma na may malaking bilog na butas sa gitna ng isang mukha at mga metal na labas sa 8 sulok. Umakyat si Sam sa malaking hindi pantay na ibabaw ng impact crystal na sumasaklaw sa daan-daang parisukat na yarda. Inilagay niya ang makina na ang butas ay nakaharap pababa, at hinayla ang isang labas sa sulok para ilabas ang isang talampakan ang habang na silindro na may matulis na dulo at konektadong pilipit na tubo.
Hinailan niya ang silindro hanggang sa makalakad ng mahigit 30 yarda, pinainitin ang ibabaw ng impact crystal, at tinusok ang matulis na dulo doon. Ginawa niya rin ito sa 7 natitirang silindro para takpan ang lugar na may radius na mahigit 30 yarda. Pumunta si Sam sa ibabaw ng makina at pinatawag si Watt. Inilabas niya ang mga mahabang parihaba na gawa sa gray meteoric sand na gagamitin bilang halma. Ang impact crystal ay hindi naghahalo o nagbubuklod sa ibang bagay kahit na natunaw, kaya't ang metal na halma ang pinakamahusay. Ang mga halma ay 6 na talampakan ang habang at isang parisukat na talampakan ang lawak. Ipinaliwanag ni Sam ang proseso kay Watt, may 4 na maliit na butas sa base ng makina na perpektong nakakabit sa mga tubo ng halma. May 3 pares ng markang parihaba na may magkakaibang kulay sa ibabaw ng makina. Itim, nang tumayo si Sam dito at nagpasok ng espiritual na lakas, nabuo ang isang porma sayon sa paligid ng base at isa pang porma sayon na may 8 silindro bilang mga bukod. Pula, nang magpasok siya ng espiritual na lakas, may tunog na parang pagtutulak ang makina, at inilabas ang pulang gas mula sa mga butas ng silindro na agad na nagsunog, na gumawa ng matinding asul na apoy. Ang porma sayon ay nagpigil sa apoy na lumabas sa lugar ng 8 silindro. Ikatlong kulay, parang switch na inilalagay pababa kapag tinapakan. Nakatuwang pinagmamasdan ni Watt ang pagtunaw ng impact crystal na dumadaloy patungo sa base ng makina, na lumulutang at bahagyang bumababa habang sinususo nito ang natunaw na kristal at ibinubomba sa mga halma. Kapag puno na ang halma at may kaunting natunaw na kristal na tumutulo mula sa maliit na butas sa itaas, tinapakan ni Sam ang ikatlong marka para harangan ang mga butas sa base. Inalis niya ang mga punong halma at pinalitan ng bago, pagkatapos ay tinapakan muli ang marka para magpatuloy ang pagpuno. Matapos 1 oras ng pag-uulit, ang base ng makina ay nasa lupa na, at ang impact crystal sa lugar ay nalinis na. Inalis ni Sam ang porma sayon at ipinakita kay Watt kung paano palitan ang methane tank sa base at ilagay ang 8 silindro bago umalis. Ang makinang ito ay gagawing mas madali ang proseso, kaya't bumalik si Sam sa kampo nang may mas kaunting alalahanin. Kabanata 168. Agad na bumalik si Sam. Ang makina ay ganap na matagumpay, kaya't hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa lupa. Sa loob ng ilang buwan, malilinis na ang buong lugar ng impact crystal. Ang tanging bagay na kailangan niyang gawin ngayon ay ang magsanay ng mga kandidato. Inilaan niyang pigilan muna ang kanyang paglago sa paglalakbay sa espiritual dahil nais niyang magpirma ng kontrata kay Mia kapag makapasok siya sa antas ng Great Mage, ngunit ang batang babae ay nasa antas 2 pa lamang kahit na may tulong ng dugo ng Hydra, halamang gamot, at karne ng hayop. Nang bumalik si Sam sa kampo, ang lahat ng sundalo ay nakatipon at handa na para sa pagsasanay. Para sa pagsasanay sa labanan, gumawa si Sam ng mga espesyal na kaayusan. Ang unang yugto ay ang pagturo sa kanila na gumamit ng espiritual na lakas ng matipid. Kailangan nilang may ganap na kontrol dito at makamit ang nais na epekto gamit ang pinakamababang lakas. Dahil walang karanasan sila dito, nagpasya si Sam na turuan muna sila ng kontrol bago ang mga porma sayon sa labanan at kombinasyong pag-atake. Tiningnan lang ni Sam ang mga sundalo ng mabilis, refresh na sila matapos kumain at magpahinga, kahit na pinahirapan sila ng pagtatalo niya noong umaga. Hindi niya sila kinausap at diretso na pumunta sa mga larangan ng pagsasanay na may target practice, plataporma para sa laban, at kurso para sa paggalaw. Sa bawat larangan, inilagay niya ang isang disk ng porma sayon na agad na aktibo. Pagkatapos ay pinadala niya ang mga sundalo doon. Nagtataka man ang mga sundalo, pumunta pa rin sila sa kanilang larangan. Ngunit pagpasok nila, nagbago ang kanilang ekspresyon, naramdaman nila ang hindi matatawarang presyon at paghihigpit sa kanilang espiritual na puso. Ano ang nangyayari? O, P-U-T-A. Diyos ko, halos hindi ko maramdaman ang aking espiritual na lakas. Ang sigaw nila, ngunit pinutol ito ng boses ni Sam, mula ngayon, ganito na ang inyong pagsasanay. Ang larangan ng labanan ay hindi palaruan, hindi ninyo maaaring gamitin ang inyong lakas ng walang pag-iingat. Kung mauubos kayo at may lihim na lakas ang inyong kalaban, mamatay kayo. Kaya't kailangan ninyong palakasin ang inyong kontrol sa espiritual na lakas, gamitin ang pinakamababang lakas para makamit ang nais na resulta. Sa susunod na linggo, magsanay kayo dito tuwing hapon at dapat ninyong makamit ang parehong pinsala gamit ang 1 kapat lamang ng lakas. Kung hindi ninyo ipakita ang resulta, mananatili kayo sa pormasyong ito kasama ang inyong kumpanya. Tanging ang kumpanyang lahat ay nakapasa ang makakapunta sa susunod na yugto. Umalis si Sam at sumakay sa Harbinger. Isang sundalo ang gumawa ng palatandaan sa kamay at nagtapon ng globo ng tubig na may 70% pagbaba ng lakas, maliit at mahina ito at hindi nakapinsala sa target. Napailing ang mga sundalo, mahirap ang pagsasanay na ito.
Karaniwang kinokontrol ang lakas ng spell sa pamamagitan ng palatandaan sa kamay, ngunit kakaunti lang ang nakakapagkontrol nito ng maayos. Binago ni Sam ang pormasyong naghihigpit sa espiritual na lakas para maging bahagyang paghihigpit lamang, upang pilitin ang kanilang katawan at espiritual na puso na umangkop. Nakalutang si Sam sa hangin habang pinagmamasdan ang mga sundalo. Makalipas ang ilang minuto, napansin niyang ang karamihan sa mga alagad ng apoy at hangin ay hindi makagawa ng anuman, maaari nilang ilabas ang lakas ngunit masyadong liit para mag-atake, at hindi rin sila gumagamit ng palatandaan sa kamay. Bilang niya at nalaman na ito ang mga sundalong kusang loob na sumali sa kanyang batalyon. Pinatawag niya silang magtipon ng hiwalay at tanong, maaari ninyong sabihin ang inyong problema. Bagamat hindi nila magawa ang anuman, may magandang impresyon si Sam sa 100 ito kaysa sa iba. Dahil masaya siya dahil tapos na ang makina, tinanong niya sila mismo ang tungkol sa kanilang problema. Nagdulala ang mga sundalo, at 2 pinuno ang lumapit, ang pinuno ng apoy na si Marian at ang pinuno ng hangin na si Amir. Commander, ako si Marian at siya ay si Amir, paliwanag ni Marian. Mula kami sa tribo ng Firewind Dragonhawk sa Timog Kanluran ng Imperyo. Hindi kami bahagi ng Imperyo, kami ay maliit na baryo sa kagubatan na hindi inaatake ng mga hayop at nakikipagkasundo sa kalikasan. Mahusay kaming nagtatanim ng prutas na uri ng apoy at hangin na kapakipakinabang para sa mga naglalakbay sa mababang antas, at tanging kami lang ang makakapagtatanim nito dahil ang kasanayan ay ipinapasa mula sa henerasyon hanggang henerasyon. Ngunit nitong huling 10 taon, lumalala ang digmaan sa pagitan ng 2 imperyo, at nawala ng balanse ang kagubatan na nakaapekto sa aming pamumuhay. Sinubukan ng aming pinuno na makipag-usap sa mga commander ng 2 panig ngunit walang resulta, kaya't napilitan kaming lumikas. Isang pinuno ng rehimyento ang nagbigay sa amin ng tirahan sa maliit na baryo sa kondisyong magpadala kami ng 500 sundalo, ngunit ginagamit kaming cannon fodder. Sa aming tribo, tanging apoy at hangin lang ang mga elemento, at matibay ang aming katawan. Ngunit hindi kami makakapag-aral ng anumang pamamaraan ng paglago, mabilis ang aming pag-unlad ngunit hanggang sa 1 antas lamang. Hindi kami makakapag-aral ng spell o pamamaraan ng labanan, at ginagamit kaming cannon fodder kapalit ng kaligtasan ng aming tribo. Nang makita namin kung paano ka nakipaglaban ng walang palatandaan sa kamay, nais naming humingi ng tulong ngunit hindi namin magawa. Nang marinig namin na ikaw ang magiging commander ng batalyon, nag-apply kami para lumipat. Gusto naming humingi ng tulong ng dahan-dahan ngunit natuklasan mo na agad ang aming problema. Natatakam si Sam habang nakatingin sa kanya. Inakala niya na tatanungin lang niya ang tungkol sa kanilang kawalan ng kakayahang gumamit ng spell, ngunit inilarawan nila ang kanilang kasaysayan. Nagsisimula ng magsawa si Sam ngunit nang marinig ang kanilang problema, may pumasok sa kanyang isip, ang kanilang sitwasyon ay katulad ng mga hayop, na hindi rin makakapag-aral ng pamamaraan para sa mga tao at walang spell o pamamaraan ng labanan, at ang kanilang pag-unlad ay batay sa pagkain. Naramdaman ni Sam na nakatagpo siya ng isang kawili-wiling bagay. Kabanata 169. Naintrigue si Sam. Ang mga tao sa harap niya ay malinaw na mga tao, ngunit ang kanilang kawalan ng kakayahang magsanay ng pamamaraan, spell, at kasanayan sa labanan ay katulad ng mga hayop. Ang mga spell at pamamaraan sa labanan ay ginagamit sa pamamagitan ng pagpapalipat ng espiritual na lakas sa tiyak na mga meridian sa partikular na paraan. Ang mga tao ay nagbubukas ng mga meridian na ito sa yugto ng pagsisimula at gumagamit ng pamamaraan ng paglago para sa pag-unlad. Ngunit ang mga hayop ay naiiba, may tiyak na paraan ng meridian na aktibo na batay sa kanilang mga gene at angkan, na pinamamahalaan ng kanilang pagkakaiba-iba sa genetika para sa kanilang paglago, pag-unlad, at kasanayan sa labanan. Hindi kailanman narinig o binasa ni Sam ang tungkol sa mga sintomas na ito sa mga tao. Nag-isip siya saglit at tanong, sinabi mo na ikaw ay mula sa tribo ng Firewind Dragonhawk. Maaari bang malaman kung paano nakuha ang pangalang iyon? Ang aming tribo ay sumasamba sa Fire Dragonhawk at Wind Dragonhawk, ang mga hayop na ito ay mga totem ng aming lahi. May kwento na ang 2 hayop na ito na nagmamahalan ay bumaba sa lugar kung saan matatagpuan ang aming tribo at namuhay doon hanggang sa mamatay. Naniniwala kami na ang mga totem na ito ang nagpoprotekta sa amin mula sa kagubatan at nagpapahintulot sa amin na makipagkasundo sa ibang hayop, sabi ni Maria ng mahinahon. Naramdaman ni Sam na ang kanilang kondisyon ay maaaring may kaugnayan sa mga totem na ito. Inilahad niya ang kanyang kamay at hiling na ay lahad din nila ang kanilang kamay. Matapos hawakan ang kamay ni Marian, isara niya ang kanyang mga mata, nagpalawak ng kanyang espiritual na lakas, at ginamit ang kanyang kakayahang obserbahan para tingnan ang dugo nito. Napansin niya na ang dugo ay may labis na lakas ng apoy na mas matapang kaysa sa normal na alagad ng apoy, at maraming meridian na nakatulog parang hindi kailanman aktibo.
Ginawa niya rin ito kay Amir, at ang sitwasyon ay halos pareho maliban sa iba't ibang nakatulog na meridian, katulad ng mga hayop. Nakakuha ako ng ideya tungkol sa inyong kondisyon. Kung hindi kayo magagalit, maaari bang makakuha ako ng sample ng inyong dugo? Tanong ni Sam. Sumunod sila, at kinolekta ni Sam ang dugo sa maliliit na tubo ng salamin. Ang inyong kondisyon ay hindi masama, maling landas lang ang pinili ninyo. Tuturuan ko kayo kung paano gumamit ng espiritual na lakas ng walang pamamaraan sa labanan. Para ngayon, manatili lang kayo sa forma sayon at subukang ilabas ang espiritual na lakas. Makikipag-usap ulit ako sa inyo ngayong gabi, sabi ni Sam bago suriin muli ang mga sundalo at bumalik sa ari-arian para kausapin si Yanwo. Inilaan niya ang 2 sample ng dugo kay Yanwo at tanong, napansin mo ba ang anumang pagkakaiba? Sinuri ni Yanwo ng maingat at sabi, may bakas ng Dragon Hawk, ngunit mahina ito at mas parang dugo ng tao. Saan mo nakuha ito? Nagalak si Sam, si Yanwo ang pinakamalamang na may kaalaman tungkol sa mga angkan at mas mataas na larangan, at 15 taon niyang inaral ang maraming bagay para tulungan si Sam. Inilarawan ni Sam ang sitwasyon, at sabi ni Yanwo, maaaring mga inapo sila ng Dragon Hawk. Ang mga Dragon Hawk ay mataas na antas na hayop sa mundong ito, ngunit sa mas mataas na larangan ay mas mataas lang kaysa sa average. Maaaring ang ilan ay napunta sa mundong ito at namuhay doon hanggang sa mamatay. Ang mga tao na ito ay maaaring mga inapo ng Dragon Hawk at tao, o mutant dahil sa dugo ng Dragon Hawk. Nang marinig ang mga salita ni Yanwo, nag-isip si Sam at pumunta sa aklatan para magsaliksik tungkol sa Dragon Hawk. Matapos mahigit 5 oras, lumabas siya na may bagong impormasyon, ang mga tao na ito ay makakapaglago kung gagamit sila ng pamamaraan na batay sa meridian ng Dragon Hawk, na pareho sa kanilang aktibong meridian. Ngunit ang tanging pamamaraan na mayroon si Sam ay para sa mga mandirigma na may kasamang hayop, na nangangailangan ng ugnayan sa Dragon Hawk, imposible ito. Nakita ni Sam ang 2 paraan para harapin ang problema. Isa, lumikha ng partikular na pamamaraan ng paglago para sa kanila, ngunit nangangailangan ito ng maraming oras at pagtatrabaho na hindi niya maibibigay ngayon dahil sa kanyang gawain na magsanay ng batalyon. 2. Pino ang angkan ng Dragon Hawk sa kanilang katawan. Mula sa kanilang kwento, pilit nila itong pinataas ang kanilang paglago gamit ang espiritual na lakas tulad ng mga hayop. Kung pino niya ang kanilang angkan, mas madali ang kanilang pag-unlad, at kung tuturuan niya sila kung paano mag-atake ng walang palatandaan sa kamay at pamamaraan sa labanan, magiging mahusay na mandirigma na alagad sila. Nagdilema si Sam kung tutulungan niya sila o hindi, ngunit agad na nawala ang mga pag-iisip na iyon. Bilang isang tao na may disiplina at moral na hangganan, naramdaman niyang may pananagutan siyang tulungan sila dahil nasa kanyang pananagutan sila at magtatrabaho para sa kanya sa hinaharap. Matapos maraming pag-iisip, nagpasya siya sa isang bagay. Kabanata 170. Nagpasya si Sam na pino ang angkan ng mga tribo. Ang paglilinis ng dugo ay maaaring ipaliwanag bilang paglilinis ng meridian o paggamot sa mga likas na karamdaman, ngunit kung gagawa siya ng bagong pamamaraan ng paglago at kumalat ito, magdudulot ito ng hindi kailangang gulo, ang mga makapangyarihang tao ay magtatalo para sa pamamaraan na ito, akala nila ay mula sa mana o kayamanan. Bukod pa rito, ang paggawa ng bagong pamamaraan ay magtatagal at mas makikinabang ang mga tribo kaysa sa kanya. Sa pamamagitan ng pagpino ng angkan, mapabuti niya ang kanilang buhay, titigil sila sa pagiging cannon fodder, at magiging pasasalamat sila para tumulong sa darating na digmaan at sa pagsusulit ni Duke. Gabing iyon, matapos ang pagsasanay at hapunan, tinawag ni Sam sina Marian at Amir sa kanyang tolda na kasing laki ng tennis court. Inilagay niya ang pormasyong nagtatago sa paligid ng tolda at sabi, ang inyong problema ay ang mga nakatulog na meridian dahil sa inyong likas na angkan, kaya't hindi ninyo magagawang magsanay ng karaniwang pamamaraan. Nakaputla ang mga mukha nila, hindi nila inasahan na ganito kalubha ang kanilang problema. Kahit na ang mga salita ni Sam ay nagmungkahi ng pagkakataon na magsanay ng bihirang pamamaraan, paano nila makukuha iyon bilang mga miyembro ng maliit na tribo? Patuloy si Sam, huwag kayong mag-alala, may kalamangan ang inyong kawalan. Napansin ninyo na walang malaking hadlang hanggang sa gitnang yugto ng novice stage kahit napilit ninyong inangat ang inyong paglago ng walang pamamaraan. Ngunit ang ganitong paraan ay nagwawas ng maraming espiritual na lakas. Dahil sa inyong espesyal na angkan, matibay ang inyong katawan tulad ng hayop, at makakapag-unlad kayo sa pamamagitan ng pagkain na may mataas na espiritual na lakas, mas mabilis at mas maayos ito. Ngunit ang problema ay ang mataas na halaga nito dahil sa mababang kahusayan ng inyong katawan sa pagsipsip. Nakaramdam ng pagkakasala sina Marian at Amir, alam nila na walang pera at lakas sila para tugunan ang pangangailangan. Ngayong nasa ilalim ninyo ako, makakatulong ako, sabi ni Sam ng mahinahon.
Ang mga dumi sa inyong dugo ay nagpapababa ng inyong kahusayan sa pagsipsip. May paraan akong malinis ang inyong dugo para mas mahusay ninyong masipsip ang lakas mula sa pagkain, at tuturuan din kayo kung paano gumamit ng inyong katawan at espiritual na lakas sa labanan ng walang spell o pamamaraan. Nagbago ang kanilang ekspresyon mula sa pagkakasala patungo sa kagalakan, ngunit agad na pinutol ni Sam sila, ngunit hindi ito libre. Walang pera kami, sinimulan ni Amir, ngunit pinutol ni Sam, hindi ako nangangailangan ng pera. Gusto ko ang inyong kooperasyon. Sa 7 buwan, pupunta tayo sa digmaan sa hangganan, at kailangan ko ang inyong grupo na maging pangunahing mananalakay sa bawat kumpanya. Dapat ninyong supulan ang ibang mga alagad ng apoy at hangin para mapili bilang pangunahing mananalakay. Bukod pa rito, kailangan ninyong magkaroon ng hindi bababa sa 50 miyembro ng tribo sa nangungunang 100 sa individual na ranggo ng batalyon. Kung matutupad ninyo ito, bibigyan ko kayo ng espesyal na pamamaraan sa labanan na tanging para sa inyong tribo. Kung magtatagumpay kayo, madali ninyong mapataas ang inyong ranggo para protektahan ang inyong tribo. Kung lalampas kayo sa aking mga kahilingan, tutulungan ko kayong lumipat sa Southern Star at bibigyan ko sila ng trabaho. Sumusunod ba kayo? Nagulat ang dalawa, ngunit agad na sumagot ng magkasama, "Oo, sir." Maganda. Mula bukas, ang pagsasanay ay magpapatuloy sa normal, at pagkatapos ng hapunan at pagtulog ng iba, pupunta kayo rito para magsanay. Huwag ninyong sabihin sa iba ang tinuturo ko rito, kung tatanungin nila, sabihin ninyong dahil sa inyong espesyal na katawan. Mula bukas, lilinisin ko ang dugo ng 10 miyembro bawat gabi habang ang iba ay magsasanay kung paano gumamit ng elemento ng walang palatandaan sa kamay o spell. Tuturuan din kayo kung paano gumamit ng espiritual na lakas sa labanan ng walang pamamaraan. Maaari ninyong gamitin ang oras ng pahinga sa hapon at gabi para mabawi ang 3 oras na pahinga sa gabi. Sa loob ng 2 buwan, magiging kasing husay o mas mahusay kayo kaysa sa ibang sundalo sa paggamit ng espiritual na lakas. Ngunit tandaan ninyo, kung hindi dahil sa inyong pagtugon sa aking batalyon para humingi ng tulong at kailangan ko ang inyong kooperasyon sa digmaan, hindi tayo magkakaroon ng pag-uusap na ito. Maraming kawawang tao sa mundo, at inyong swerte na nakilala ninyo ako. Huwag ninyong abusuhin ang aking kabaitan. At lalong huwag ninyong akong tradoran, kung may sino mang magsasabi ng lihim o mag-trador, kahit na dahil sa panggigipit o pagkagumon, hahanapin ko kayo at papatayin ko kayo gamit ang parehong mga kamay na tutulong sa inyo. Ipaalam ninyo ito sa inyong mga miyembro.